Hello guys, magandang umaga. Ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video. Isipan kong gumawa. So, ngayong cut off na ito is pang night duty. So, galing pa ako kagabi sa duty. Ngayon, di pa ako natutulog. So, puya tayo. Naisipan kong gumawa muna ng maikling good video para sa inyo. So, i-share ko lang itong karanasan ko kay anxiety disorder base sa aking karanasan. Kung isa ka man ngayon sa nagsasuffer ng anxiety disorder, may advice ko lang, huwag mong hintayin yung kagalingan mo, Kasi ako, base sa aking experience, talagang nainip ako sa kagalingan ko, talagang nainip ako. Kumbaga, pagkagising ko pa lang sa umaga, sumasagi kagad sa isip ko, may improvement na ba? May improvement na ba? Wala na ba yung hilo ko? And then mararamdaman ko na naman siya. So, lalo tayong nai-stress, lalo tayong hindi makamove on na-experience ko to siguro mga 1 month ng anxiety disorder ko, 2 months ng anxiety disorder ko. Hintay ako ng hintay ng kagalingan ko. Although hindi na tayo nagpa-panic attack nung pagdating sa mga buwan na yun, first 1 month and 2 months, hindi na tayo nagpa-panic attack nun. Pero mali pa rin yung ginagawa natin na naghihintay tayo sa ating kagalingan. Ang pinaka best way na gagawin natin talaga ay i-accept na lang. Nandiyan na yan Doon mo kasi siya doon ka kasi unti-unting makakamove on sa kanya. At doon din siya unti-unting bibitaw sa'yo kapag tinanggap mo siya ng buong puso. Kapag tanggap mo na talaga siya na nandito na siya, nandiyan na yan Kumbaga may purpose lang sa'yo kung bakit nangyari yung mga bagay na ito. Yun lang yung lagi nyong iisipin So wag kang hintay ng kagalingan mo. Ang gawin mo talaga, i-accept mo na lang yung mga sintomas. Wag kang may stress sa kanya. Although aminin ko, talagang lahat tayo nagsasuffer ng ganyan na sa umpisa talaga may stress tayo. Dadamdamin talaga natin. Dadamdamin natin, didibdibin natin bakit tayo nagkaroon ng ganito. Sa umpisa, ganyan talaga. Pero pinaka-advice ko sa inyo, tanggapin nyo na lang siya ng buong puso. Darating yung time talaga na matatanggap nyo yan. Sa umpisa talaga, didibdibin nyo nga, yan. Umaga pa lang, pagagising nyo, sasagi na siya sa isip nyo. Ayan na agad, buong maghapon, yan na yung tatakbo sa isip nyo. Bakit ka nagkaroon nito? Bakit ako nagkaroon nito? Sinisisi mo yung sarili mo. So, maling maling mga gawi. So, para sa akin talaga, i-accept nyo mga symptoms, i-accept nyo, harapin nyo yung mga takot nyo. Diyan din ako nagsimula Talagang sabihin natin, kahit magpapaaraw lang, takot na takot ako. Sabihin ko po, hindi po ako nagsisinungaling. Talagang humarap lang sa maraming tao. Takot na po ako. Parang may bumubulong na sa akin na sobra na yung palpitate ng puso ko. Para na akong mabubuang. Tapos although wala naman nababaliw kay anxiety disorder, kumbaga feeling lang talaga natin yun. Feeling lang yun. Yung sumakay ng kahit na anong vehicle, talagang nagka-trauma po ako. At awa ng Diyos naman, sa paglapit ko sa kanya ng taos puso, na paglapit ko sa kanya, pinagaling niya naman ako. Pinalakas niya ako, binago niya ako. Yun lang kasi, may mga requirements kasi para sa paggaling mo dito. May mga requirements para sa paggaling mo kay anxiety disorder. Unang-una talaga, para sa akin to unang-una, ang requirement sa paggaling kay anxiety disorder, harapin mo yung mga takot mo. Harapin mo yan. Huwag kang matakot. Sa mga sintomas, huwag kang matakot. Kung may kinakatakutan ka, unti-unti mo siyang harapin. Kahit dahan-dahan. Kasi darating yung time, yung mga panahon, it takes time nga lang talaga. Matagal nga lang talaga. Pero darating yung mga araw, buwan, unti-unti mo siyang matatanggap at unti-unti mo ring makakabisado mo
yung mga pangit na pakiramdam, unti-unti mo yung makakabisado. It takes time nga lang talaga. And then, pagharap sa takot, pagsuko mo sa mahal na Panginoon, pagsuko mo ng taos puso. Yan, requirements din yan sa galing kay anxiety disorder. Yung pag-amin mo ng lahat ng kasalanan mo, pagsuko mo sa Kanya, pagsabi mo ng mga kahinaan mo sa Kanya, pagsisisi mo sa mga kasalanan mo. Ayan, kasama yan sa requirements sa paggaling kay anxiety disorder. Pagsuko mo sa mga kahinaan mo, paghingi mo ng tawad sa mga kasalanan mo, and then nandun ka na sa humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Syempre, hindi ka na babalik, huwag ka nang babalik sa dating ikaw na makasalanan ka. Kasi requirements talaga yan kung babalik ka pa dun, ito yung mga nagsasuffer ng mga anxiety disorder na tumatagal. Kasi hindi nila totally sinuko yung sarili nila kay Lord. Hindi nila totally sinuko. Kumbaga, patuloy pa rin sila sa paggawa ng kasalanan nila. Dapat, nandun ka na sa point na sinuko mo na lahat, tuloy-tuloy mo na. Tuloy-tuloy mo na yung kagustuhan ni Lord para sa'yo. Ituloy mo na yon para 100% mo matanggap talaga. 100% mong maramdaman yung kagalingan mo. Ayun lang po yung pinaka requirement sa paggaling kay anxiety disorder, pagsuko sa mahal ng Panginoon, paghingi ng tawad sa mga kasalanan, pagbabago mo sa iyong sarili. And then syempre, tanggalin mo na yung mga bisyo. Yan, kasama yan sa paggaling kay anxiety disorder. Yung mga bisyo mo, tanggalin mo yan. Mga bisyo mong mga makamundo, alam mo naman siguro kung ano yung mga tinutukoy ko na mga bisyong makamundo. Yan, baguhin mo yung sarili mo para tuluyan kang gumaling kay anxiety disorder. Ano pa ba? Face your fears. Isuko mo lahat kay Lord. Syempre, palakasin mo yung palakasin mo yung sarili mo. Mag-exercise ka. Ito para sa akin kailangan mong palakasin. Physical, yan, exercise ka. Mental, emotional, tsaka higit sa lahat na palalakasin mo. Isa rin to sa requirements kay anxiety disorder. Palakasin mo yung spiritual mo. Yan, yung pananampalataya mo, yung faith mo. Sabay yan. Sa araw-araw talagang patutunayan mo yan kay Lord. Yung pagharap mo kay anxiety disorder, araw-araw yan, patutunayan mo talaga yan sa Kanya. Yung mga sintomas na dumating, huwag ka matatakot. Kasi kapag nagpadaig ka, ibig sabihin, nagpadaig ka sa takot mo, ibig sabihin, nagpadaig ka kay Satan. Kapag nagpadaig ka dyan sa mga sintomas na yan, nagpadaig ka kay Satan. Maniwala ka na pinagaling ka ni Lord, na lagi mo siyang katabi, lagi ka niyang kasama, lagi ka niyang gabay sa lahat ng oras. Ayan lang yung lagi mong itatatak sa isip mo. Kapag may mga mabibigat na sintomas, baliwala ka sa akin. Yun lang lagi araw-araw yan. So wag mo nang, kapag kasi nagpakita ka ng takot mo, ibig sabihin binigyan mo ng access si Satan diyan sa puso't isip mo kapag nagpadaig ka sa takot mo. So wag mong bibigyan ng access si Satan sa mga sintomas na pinapadala niya. Wag mo siyang bibigyan ng access. Yung tinutukoy ko dito na binibigyan mo siya ng access, yung nagpapadaig ka sa takot, kumbaga paparamdam siya ng sintomas, tapos magpapadaig ka dun. So wag na wag guys. Yun talaga. Ito lang, sana kahit sa maikling video ko na ito may natutunan kayo, kahit papaano, sana nagkaroon kayo ng lakas ng loob sa maikling video na ito. Maraming salamat guys. Medyo puyat tayo, kailangan na rin natin magpahinga dahil galing tayo sa night shift duty. So guys, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat.